Im-sama nilabas na ang totoo niyang lakas. Pinatumba niya na si Luffy. Katapusan na ba ng Elbaf? Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1188 at ang title nga daw netong paparating na chapter Void. So ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing magta-transform daw itong si Luffy into genie gamit ang Gear 5. Ito nga daw yung ipanglalaban niya kay Im-sama. Kung matatandaan nyo guys as per Gorosei nga yung kakayanan daw netong Hito-Hito no Mi model Nika nanggagaling sa imagination ng user neto. Kaya nga nasaksihan natin yung ilan sa ridiculous powers ni Luffy early on sa kwento. Gaya ng pag-i-imagine niya na magkakaroon siya ng goggles. At nangyari nga ito. Inimagine din niya na isa siyang baseball player, which is nakapag-create nga siya ng baseball bat. Lahat nga pwedeng mangyari basta creative lang si Luffy sa pag-i-imagine. At dito nga tayo babalik sa pinakaunang chapter ng storya. Itong pagkain ni Luffy sa devil fruit niya. Tahakan ngang diniklara ni Shanks na yung nakain daw na devil fruit ni Luffy yung Gomu Gomu no Mi na may kakayanan na gawing goma itong katawan niya. Ngayon kung iisipin nyo hindi kaya nasabi ito ni Shanks para limitahan lang si Luffy sa napakadelikadong devil fruit na to? Dahil kung simula pa nga lang alam na ni Luffy na imagination niya ang susi para mapalabas ang lakas netong devil fruit niya, paniguradong mas marami pa siyang magagawa. Mabalik nga sa impormasyon sa spoilers na ginawa daw genie ni Luffy itong sarili niya. Kung marirealize nga natin up to this point wala pa nga ring nag-e-explain kay Luffy sa kung ano ba talaga itong devil fruit niya. Until now ang iniisip pa rin ni Luffy Gomu Gomu no Mi itong taglay niyang devil fruit. Kaya naman panigurado na once na i-explain na sa kanya ang totoong lakas ng devil fruit niya, it's either si Scupper Gaban or si Shanks mismo ang magre-reveal sa kanya. Siguradong 10 times na mas lalakas pa lalo itong si Luffy. Dahil as we all know walang limitasyon ang imahinasyon. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing bahagya daw nating makikita si Joy Boy sa chapter na to. Makikita daw natin siya sa memorya ni Im-sama. At kamukhang kamukha nga daw ng ngiti ni Luffy itong mga ngiti ni Joy Boy. Kung maaalala nyo hindi na nga ito ang unang pagkakataon na muli nating makikita si Joy Boy sa memorya ni Imu. Nangyari na nga ito in chapter 1181 kung saan nakita rin nating tumatawa itong si Joy Boy na para bang kaibigan niya noon itong si Im-sama. Nakaka-curious ngang malaman kung ano ba talagang relasyon netong sila Imu at Joy Boy. Magkaibigan ba sila na later on nagkaroon lang ng hidwaan o umpisa pa lang talagang magkaaway na sila? Bali itong pagbibigay nga ng dahan-dahang clues ni Oda sa kung sino nga ba si Joy Boy o kung ano itong totoo niyang itsura. Ito na nga yung indikasyon na nalalapit na talagang matapos itong kwento ng One Piece. Nasa final saga na talaga tayo. Dahil unti-unti na nga niyang binubunyag itong mga karakter sa nangyaring Void Century. Speaking of Void Century, sana nga na sa susunod na chapter magbigay pa ng information itong si Oda patungkol sa kaganapan na to. Yes, alam kong nauumay na yung ilan sa inyo sa isa na namang flashback kung magkataon. Pero kung flashback nga ito patungkol sa Void Century, sigurado naman akong gugustuhin nyo rin itong makita. Diba? Anyway, sa sumunod na impormasyon pa nga sinasabing sa pagtatapos daw ng chapter na to makikita nating itatransform ni Imu itong si bat niya into espada at matatarak nga daw niya ito kay Luffy. Tinatawag nga daw ni Imu itong espada niyang to na Void. So similar nga daw yung makikita nating scene na to sa moment kung saan tinarakan din ni Crocodile itong si Luffy ng hook niya during Alabasta arc. So kung ganitong senaryo nga ang makikita natin lumalaki nga ang tsansa na matatalo si Luffy sa unang paghaharap nila ni Im-sama, which is fair naman para kay Imu since nayuyurakan na nga yung karakter niya in the past chapters. Gaya ng maraming fans ang nagsasabi na mahina daw talaga siya dahil sa natatagalan siyang tapusin itong laban niya kay Loki, or may mga ilang fans din na nagsasabi na dahil sa nasuntok siya ni Luffy sa muka ito daw yung indikasyon na mahina talaga siya. Kaya naman itong pagtuhod
pagluhog nga niya kay Luffy isa lang testament na wag talaga nating i-underestimate itong si Im Sama. Lalo na't alam naman natin na siya ang nagpatumba kay Joy Boy 800 years ago. Speaking of Joy Boy, ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing alam daw ni Imu na hindi si Joy Boy itong si Luffy. Since yung kilala nga daw niyang Joy Boy hindi ganito kahina gaya ni Luffy. So yung context nga nito yung pangyayari in last chapter kung saan nagalit itong si Luffy nung tawagin siyang Joy Boy ni Im Sama. Ngayon nga sinagot na ni Imu itong nabanggit ni Luffy. Bali dahil nga sa statement na to ni Imu we can confirm na yes, naglaban nga talaga during Void Century itong sila Imu at Joy Boy. Since nabanggit niya na hindi daw ganito kahina si Joy Boy gaya ni Luffy. Ngayon dito nga natin mapagtatanto na sobrang laki pala talaga ng agwat nila Imu at Luffy. Dahil kung nakalaban na noon pa ni Imu itong si Joy Boy na may similar devil fruit kay Luffy, ang ibig sabihin lang alam mismo ni Imu yung blueprint kung paano tatalunin itong Hito-Hito no Mi model Nika. Alam niya yung susi kung paano matatalo itong si Luffy since nagawa na nga niya ito noon 800 years ago. Kumbaga itong nangyayaring laban ngayon nila Luffy at Imu parang naglaban itong level 1 na Squirtle at itong level 100 na Charizard. Ganito nga kalaki yung lamang ni Imu. Yes, malaki dahil kung ano man nga ang gawin ni Luffy na-experience na ito ni Imu 800 years ago pa. Kaya naman ang tingin ko ngang magiging susi para matalo ni Luffy itong si Imu yung imagination niya. Kailangan niyang makaisip ng creative way para masorpresa itong si Imu. Kumbaga kinakailangan ni Luffy na magpakita ng ataking hindi pa nararanasan ni Imu gamit ang Gear 5. Bali reality check nga rin itong statement ni Imu para sa ating mga fans. Dahil marami nga sa atin ang ina-assume na wala nang makakatalo pa kay Luffy dahil na-awake niya na itong Gear 5 niya. Pero kung iisipin nyo, recently pa nga lang na-awake ni Luffy yung kakayanan na to. 2 arcs ago nga lang ito, during Wano arc. At isang arc pa nga lang napapractice ni Luffy itong Gear 5 niya, during Egghead Island arc. Kaya naman kailangan nga nating mas maging pasensyoso pa para kay Luffy. Kailangan niya ng oras para ma-master itong awakening na to. Kaya nga hindi na tayo dapat magulat pa kung at some point matalo si Luffy sa laban niyang to. Pero hindi nga ibig sabihin ng pagkatalo talagang matatalo na si Luffy overall. Dahil kilala naman natin yung bida natin. Meron nga siyang grit at determination para lumaban ng paulit-ulit. Uulit-ulitin niyang sumubok hanggang umabot sa point na ipapanalo niya na ang laban. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1188. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong topic natin sa araw na to, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, idamay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!